Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas Kapitulo 1. Yabang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay nang naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa ating nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At naggulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya, at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ng Panginoon ng isang bayang nahahanda. At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon." At pagsagot ng anghel, ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel, na nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo, at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito, mapipipi ka, at hindi ka makapangungusap, hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan." At hinihintay ng bayan si Zacarias, at nanggigilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. At nang lumabas siya,
ay hindi siya makapagsalita sa kanila. At hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo. At siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. At siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya, upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao." Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkanihakom magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan." At sinabi ni Maria, "Narito, ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria, at nagmadaling napasalupaing maburol sa isang bayan ng Huda, at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan, at napuspo si Elizabeth ng Espiritu Santo. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan, at mapalad ang babaeng sumampalataya, sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya'y sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali-haliling lahi, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay, at banal ang kaniyang pangalan. At ang kaniyang awa ay sa mga lahit-lahi, sa nangatatakot sa kaniya.
Siya'y nagpakita ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam-gunam ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. Tumulong siya sa Israel na kanyang alipin upang maalaala niya ang awa, gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. At si Maria ay natirang kasama niya na may 3 buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nanganak ng isang lalaki. At nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya at sila'y nangakiganap sa kanya. At nangyari na nang 8 araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol. At siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon, kundi ang itatawag sa kanya ay Juan. At sinabi nila sa kanya, wala sa iyong kamag-anak na tinatawag sa pangalang ito. At hinudyatan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At humingi siya ng isang sulatan at sumulat na sinasabi, ang kanyang pangalan ay Juan. At nagsipanggilala silang lahat. At pagdakay nabuka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag. At siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. At sinidla ng takot ang lahat ng nagsisipanahan sa palibot nila. At nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. At nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin, gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat ng unang panahon. Kaligtasang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nangapopoot sa atin, upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan, ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham na ating ama, na ipagkaloob sa ating na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot, sa kabanalan at katwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. Oo, at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan, sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At lumaki ang sanggol, at lumakas sa Espiritu, at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel.